marami sa ating mga kabakal, lalo-lalo na doon sa mga baguhan, na mga nagtatanong kung paano nga ba daw natin set up yung ating TIG welding. Meron tayong Kusama Japan na TIG welding dito. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At meron din ng mga nagtatanong kung ano daw ang laman nito. So gusto daw nila makita yung laman ng Kusama TIG welding. Itong TIG welding na to, 2-in-1, which is meron siyang TIG at arc. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, magandang araw po sa ating lahat mga kabakal at welcome back sa Quran Works. Itong gagawin natin ngayon, isi-set up natin itong TIG natin at mamaya bubuksan din natin kung ano nga bang meron sa loob. Dahil nga ilang buwan ko na rin siyang ginagamit dito at sigurado ako maalikabok na yung loob ng machine natin. Kaya yan ang ating gagawin ngayon. Pag bumili po tayo ng ganitong mga machine, mga kabakal, ayan. So tanggalin muna natin lahat ng mga accessories niya. Ayan. So, pag bumili po tayo nito, pag bumili tayo ng makina ng ganito, meron na po siyang kasamang handle. Ito. Ito po yung handle niyan. Hindi pala ito yung handle niya. Yung handle niya, nandun. Ayun, yung kung makikita nyo, ayan, lumiwanag, dumidilim na naman yung camera natin. Ay, yung nakasabit dun, yun yung handle niya na kasama dito. So, itong handle na to, ito yung gamit ko sa yung dati kong TIG na ginagamit. So, pag bumili tayo nito, may kasama ng handle, meron na siyang kasamang ground, ayan, at meron din siyang kasamang handle para sa MMA o stick welding, ayan. So, kadalasan, ganito lang po talaga kahaba yung libre niya, yung free sa welding. Kaya, kung pang arc ang gamit nyo, bumili kayo ng wire na mas mahaba at idugtong nyo lang dito. Pero itong mga ganitong machine, yung TIG machine na to, hindi siya advisable na bibili kayo ng TIG 2-in-1 para lang gamitin nyo sa arc. So, wag nyo gagawin yan. Ang hindi lang po kasama dito, yung hose niya at saka yung regulator. Kaya kailangan po talaga natin mag-provide nito. Paano nga ba natin i-set up tong TIG na to para magamit natin? Papansin natin, ayan, nandyan na po lahat ng mga naka-drawing dyan. So, yan lang po yung susundin natin. So, ibig sabihin, ito yung TIG handle, ito yung ground, ito yung solenoid niya, yung switch, at ito naman yung arc, yung MMA niya. So, dito natin ilagay. Okay? So, paglagay naman dito, ito, naka-ano lang naman yan. Yan, itutwist mo lang konti. Yan, pag salpak mo, iikot mo lang ng konti na ganyan. Okay na yan. Tapos ito, yung handle niya, ayan, ganito po yung handle yan. Nakabukod po yung switch, yung wire ng switch. At ilagay lang natin dyan. Ayan. Ilagay lang natin. Tapos diroskas po yan mga kabakal. At ito yung hose niya. Pero sa loob ng hose na to, meron siyang wire. May wire sa loob yan. At dito naman natin ilagay. Hindi na kailangan gamitan ng tools yan para higpitan. Kamay lang ang paghigpit dyan. Ayan. O, okay na yan. Hindi na kailangang higpitan ng todo yan. At pag gumamit tayo ng arc, dito natin ilagay. Yan. Tapos, nandito yung mga function niya. Ayan. So, pag inon natin yan, ayan, naka-on na siya. Itong TIG welding na to pala, yung Kusama Japan na TIG welding, 250 amperes to. Ayan. Pero, pag sinagad natin siya, ayan, nasa 300. Pero, hindi po kasi accurate yung mga digital na to. Kaya, kung mapapansin nyo, nasa 319. Pero 250 amperes na to. So, pagka, kung makikita natin, actually meron na akong video nito kaya lang, syempre, yung iba kasi nating mga manonood, minsan, wala na silang panahon para magkalkal pa dun sa mga dati nating video. Kaya, maraming nag-request sa atin ito. At ito yung function niya. Ayan. Pag pinindot natin yan, ayan, 20 or 40. So, ibig sabihin, yung 40 kasi, isang pindot, tuloy-tuloy yun. Pagka naka-40 tayo, pagka nakasit tayo sa 40. Pag naka-20 tayo, isang pindot, isang spark. Ganun po yung function niya. Pagdating dito, pag pinindot natin to, nandan yung arc, MMA or TIG. Ayan, yan po yung function niya. Yan, ayan, naka-TIG tayo. So, hindi tayo mahirapan dito. Ngayon naman, pagdating naman dito sa likod, dalawa lang naman po yung ano niyan.
ito yung power supply. Ayan, nakasaksak doon. At ito naman yung gas, yung argon gas natin. Tapos sa argon gas naman natin, papakita ko sa inyo kung gaano kataas yung litaw ng bola niya. Ayan. So ito, tingnan natin dito. Nakaharang to. Yan. Ayan o. Pag pinindot natin, umaangat siya. So meron siyang mga number dyan. May mga number po yung ano natin, itong regulator natin, may mga number yan. So makikita natin, kahit ako minsan, hindi ko na tinitingnan yung number dyan. So, ina-adjust ko na lang kung gaano ka lakas ang hangin na lumalabas. Kung depende sa area po yung depende po sa area na kung saan tayo nag-welding. Kung halimbawa nandito lang tayo sa loob ng ating gawaan o hindi naman mahangin, okay lang yan kahit maliit na ano lang, kunting hangin lang para mas matipid. Yan, kahit ganyan lang, okay na yan. Pero pag nasa labas tayo, medyo mahangin sa labas, malakas yung hangin doon, so lakasan din natin yung hangin natin. Nandito lang yung adjustan sa ilalim. Itong regulator ko nasa ilalim ang adjustan. Merong mga ibang regulator, hindi dito nakalagay yung adjustan. Minsan nandito, ayan. Okay? So, ganun lang. Ganun lang po. Ganun lang po yung setup ng tig natin. Ayan. So, ayan o. Kahit kunting hangin lang. So, ngayon naman, titignan natin kung anong laman. Ano nga bang laman ng mga ganitong machine? Paalala na po sa mga iba, mga eksperto, yung mga electronics, hindi ko alam ang tawag sa mga pyesa na nandito sa loob. At ipapasilip ko lang po sa inyo kung anong klaseng pyesa ang nandito sa loob ng Kusama Japan. Okay, kalasin muna natin. Kalasin muna natin yung mga ano niya. At linisin na rin natin. Pero wag natin kalimutang bunutin yung ano yung nakasaksak. Baka makuryente tayo. Ayan, bunutin natin. Ayan. Ang mga tornilyo niya nasa gilid lang. Meron siyang 7 na tornilyo or screw. Meron siyang 7 din dito sa kabilang screw. So, yan lang yung tanggalin natin. Bali, 14 na screw. Okay? Para makita na rin natin yung loob. Ayan. Pasensya na kayo sa mga maingay na kapitbahay natin, mga kabakal. At ganun po talaga dito sa amin. Masayahin yung mga tao. Kaya, yan naman ay hindi naman yan nag-aaway. Nag-uusap lang yan. Nag-uusap lang po yung mga yan. Ayan, 7 lang dito. Tapos 7 lang din sa kabila. So kahit yung argon hindi na natin tanggalin yan. Okay na yan dyan. Ayan. At first time ko rin siyang buksan. Dahil nga alam ko maalikabok na rin tong loob nito. So kailangan din kasi nating linisan yung mga ganitong machine. Okay. At ito na yung loob ng Kusama Japan natin. Handa na ba kayong makita ang loob niya? Ayan. Ito na siya. O, di ba? Maalikabok na. Ayan. Dahan-dahan. Ganun lang. Ganyan lang ako maglinis. Ayan o. So, yan yung laman ng tig natin. Ayan. Huwag niyong hugasan ha. Hayaan nyo lang siya ng ano, hayaan nyo lang yung mga maiiwan na alikabok. Ayan. Oh. Yan yung pyesa niya. Ito yung motherboard niya. At ito na yung mga pyesa niya. Hindi naman pala ganun kadumi. Hindi katulad nung dati na pag naglinis ako, parang may bahay na sa loob. May bahay na ng gagamba. Sobrang dumi. Ayan. So, dandahan lang. Kahit hindi naman siya matanggal lahat eh. Okay lang yan. Ayan o. Basta mapagpagan lang siya ng konti. Ayos na yan. Yan po yung laman ng ano natin, ng Kusama TIG welding natin. Ayan, sa mga nag-request na masilip ang loob ng Kusama natin, ito na po yun. At kung hindi pa kayo nakabili nito at may balak kayong bumili ng mga ganitong klaseng machine, mag-PM lang kayo kay Ephraim Shop. Ayan. Kay Ephraim Shop po tong machine na to. So, doon lang po kayo sa kanya makabili ng ganitong machine. Wala po sa merkado to. Yan, sa kanya lang po ito meron.
Alam ko nasa ano lang to eh. 13 plus ngayon dahil nag-sale. May sale si Prime ngayon. Kaya bumili na kayo. Baka maubusan kayo. Ayan, pagpagan lang natin. Okay na yan. Ayan o. Ayan. Okay na. Ayan o. Kita nyo. Oh. Yun, at hanggang dito lang yung video natin at maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa Koran Works at sana may nakuha tayo ditong kaalaman kahit konti, no? At kita-kita po tayo sa next video. So maraming salamat.